Isa na mga aberya sa MRT, pero hindi po basta-basta. Dahil ang isang tren ito, lumagpas pa sa dulo ng riles at tumagos sa bako ng EDSA Taft Avenue Station. Disgrasya nga ba ito na naghihintay ng mangyari? Hawak na ng binuong team ng DOTC ang dalawang operator ng tren na sangkot sa aksidente na ikinasugat ng halos 40 tao. At live mula sa Pasay, saksi si Chino Gaston. Chino? Vicky Igan, nananatili pa nga sa ating likuran itong naaksidenteng tren ng MRT matapos mawala ng kontrol at tumagos papalabas ng MRT Taft Avenue Station pasado alas 4 ng hapon kanina. Panulo na ang harapang bahagi ng tren ng MRT habang gumugulong ang investigasyon sa sanhi ng aksidente na ikinasugat ng 39 na tao. Hindi pa masabi kung kailan o paano ito hahatakin pabalik sa riles ng MRT. Pasado alas 4 ng hapon ang tumagos palabas ng bakod ng MRT Taft Station ang tren ng MRT. Nagmamadaling lumabas sa mga pasahero. Sa mga oras na yon, umuusok pa ang bahagi ng tren. Ang unang bagon ang napuruhan na para pa naman sa mga babae, buntis, senior citizen, bata at may kapansanan. Ayon kay Renato San Jose, Director for Operations ng MRT-3, bago sumalpok ang tren, tumirik na raw ito sa pagitan ng Magallanes at Taft Avenue Stations matapos magkaroon ng aberya sa supply ng kuryenteng nagpapatakbo rito. Kung hindi siya tumigil, walang need na mag-push. Tumpok na natin yung sec, ano po yung punot dulo na yun? Yung ugat na yun, ba't tumigil yung tren? Power ba? Wala pa, hindi pa na-report sa. So let's give the engineers investigating some time. Kasi may narinig ba kaming biglang pumutok, sumabog. Ang sabi ko, kuya, pakibaba na lang po kami dito. Ayaw niyang itigil yung ano po sinasakyan namin. Para raw matanggal, isa pang tren ang dumikit sa dulo nito sa may Magallanes at itinulak ito papuntang Taft Avenue Station. Tumigil na ang tren na nagtutulak pero nagtuloy-tuloy pa rin ang takbo ng itinutulak na tren kahit pa dapat ay magkakabit na yung dalawang tren. Ang itinulak na tren lumagpas sa dulo ng riles hanggang bumangga sa bakod ng Taft Avenue Station. Properly coupled ba yung mga tren? Yung driver na nakasakay sa tinutulak na tren, bakit hindi niya i-brake nung alam niyang mabilis siya o tatama na siya? Bakit daw kasi hindi na lang pinababa yung mga pasahero nung tren na nasira? So napakadelikado. Basically, napakadelikado na magbaba ng pasahero at hayaan natin silang maglakad sa riles. Kasunod ng pagtago sa bakod, tinamaan ng tren ng isang motorsiklo at ang isang poste na bumagsak naman sa isang SUV. Hindi naman bababa sa 39 na nasaktan, kabilang ang ilang pasahero, pati mga pedestrian na tinamaan ng debris. Ito ang pinaka-busiest talaga na area kasi nga dito ang babaan at sakayan. Ito rin ang interchange na yung galing sa north, galing sa south, galing sa province. Hawak na ng binuong investigating team ng DOTC ang dalawang operator ng mga treng sangkot sa insidente. Fully operational MRT-3, so tuloy lang kami sa operasyon. Ilang beses nang nagkaproblema sa kuryente ang MRT tulad noong June 4 at June 3 na parehong may mga tumirik na tren. May biglang pumrenong tren naman noong Marso dahilan upang masugatan ng ilang pasahero. Ilang beses nang tinawag na disaster waiting to happen ang MRT. Ang mga bagon kasi 15 taon nang bumibiyahe. Mapanganib na umano dahil sa kalumaan at hindi sapat na maintenance. Lalo't sobra-sobra ang isinasakay nito kumpara sa kapasidad. Nabawasan pa ito ng tren na nadiskaril nga kanina. That is the reason why na nagkaroon tayo ng bidding nung nakaraan para madagdagan natin itong mga bagon natin. In fact, yung first delivery niyan will happen next year. Tapos makukumpleto yung full delivery ng mga additional trains natin by the end of 2015. Bukod sa mga bagon, mismong riles at kinakabitan nito, may mga bitak na o kaya structural defect din. At hindi lang MRT, lalo namang luma ang LRT Line 1. Sa kasaysayan nito, ang pinakamalubha marahil nitong aksidente ay ang kaso ng salpukan ng dalawang tren ng LRT na posibleng dahil daw sa pagtitext ng nagmamaniobra ng isa sa mga tren. Igan, Vicky, para sa kaalaman ng ating mga kababayan na sumasakay sa MRT, fully operational po ang MRT sa kahabaan ng EDSA bukas. Bagamat nauna na sinabi ng pamunuan ng LRT at MRT na magkakaroon ng antala sa pagdating ng mga tren o mga bagon ng tren bukas dahil sa tinatawag na delay sa turnaround rate o ang bilis ng pagpapabalik ng mga tren mula rito sa Taft Avenue Station na naapektuhan daw dahil sa aksidente. At live mula rito sa Pasay City, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi.